Marshall Peak, Kabanata 4963. Limitahan. Napangisi si Ding Yao. Huwag mong subukang itulak ang kalokohan sa akin. May mga disipulong Great Battle Heaven na naglilingkod sa ilalim ng iyong mga hukbo. Paano ko kaya nababalewala ang buhay nila? Isa lang ang barko ngayon, kaya gagamitin muna ito ng Eastern Army. Kung talagang hindi ka makasarili, hindi mo ako dapat pigilan. Madilim ang ekspresyon ni Liang Yulong, ngunit wala siyang sinabi bilang tugon. Sa halip, tinitigan niya sina Zhong Liang at Shen Tumo. Hindi nila maaaring payagan si Ding Yao na kunin ang barko ngayon. Kung ang balita ay kumalat na ang Eastern Army lamang ang may barko habang ang Southern Army, Western Army, at Northern Army ay wala, hindi ba sila papunahin ng kanilang mga nasasakupan dahil sa pagiging inutil? Sumimangot si Shen Tumo at sinabing, Ding Yao, hindi lang ang barkong pandigma na ito. Ngayon na mayroon na tayong prototype, tiyak na magkakaroon tayo ng pangalawa, pangatlo, at iba pa. Bakit ka ba nababalisa? Darating ang araw na bawat isa sa atin ay may barko. Gayunpaman, nanatiling matigas ang ulo ni Ding Yao sa harap ng kanilang panghihikayat. Ganti niya. Dahil hindi ka naman sabik, pagkatapos ay itigil ang pag-aaksaya ng aking oras. Ang hukbo ay nakikipaglaban pa rin sa labas, at ang mga alagad ay hirap na hirap. Itong Old Master ay wala sa mood na sayangin ang aking enerhiya sa iyo. Gumawa ng daan. Natural na tumanggi silang tatlo na tumabi. Sa kabilang banda, bumuntong hininga si Dong Guoanping habang bumubulong. Lubos na hindi tama. Sa sandaling ito, ang army commanders ay nag-aagawan tungkol sa pagmamayari ng isang barko. Ang kanilang mga aksyon ay lubhang nakapipinsala sa kanilang dignidad. Mapalad na walang mga alagad ang nakakita sa kanilang pag-aaway. Kung hindi, mabilis silang magiging katatawanan. Ang barkong ito ay nilikha ni Yang Boy. Bakit hindi natin hingin sa kanya ang kanyang opinyon? Ang hukbong pipiliin niya ay magkakaroon ng karapatang gamitin ang malaking barko. Ano sa tingin mo? Mungkahi ni Zhong Liang. Habang nagsasalita, lihim niyang banigyan si Yang Kai ng isang kindat. Sa apat na army commander na naroroon, siya ang pinakamalapit kay Yang Kai. Natitiyak niyang malaki ang bentahin niya kung hihilingin niya kay Yang Kai na sumulong. Ang iba pang tatlo ay hindi makatotol sa mungkahing ito. Ang kakayahan ni Yang Kai ay napatunayan sa kamakailang panahon at marami sa mga disipulong naglilingkod sa ilalim ng kani-kanilang hukbo ay nakatanggap ng tulong mula sa kanya. Higit sa lahat, kailangan pa rin nilang umasa sa kanyang kakayahan na lutisin ang problema ng Black Ink Strength sa hinaharap. Ang pagtanggi sa mungkahing ito ay magdudulot lamang ng mga problema para sa kanilang sarili. Sa makatuwid, si Yang Kai ay may mahusay na sinabi sa bagay na ito kahit na siya ay nasa 6th grade. Nang makita ang mga tingin ng apat na lalaki na lumingon sa kanya, nawalan ng imak si Yang Kai. Nakita niya ang kindat na ibinigay sa kanya ni Zhong Liang, ngunit paano siya magiging partial sa oras na ganito? Bukod dito, hindi siya maaaring maging bias sa bagay na ito. Matapos magmuni-muni sa katahimikan sa loob ng ilang oras, ikinuyom niya ang kanyang kamao at sinabi. Mga nakatatanda, bagaman magagamit ang barkong ito, natatakot ako na hindi ito magtatagal kung dadalhin ninyo ito sa larangan ng digmaan. Kumunat ang noo ni Ding Yao. Ano ang ibig mong sabihin? Ipinaliwanag ni Yang Kai. Ang Purifying Light ay ang pundasyon na nag-aalis at nagpapadalisi sa Black Ink Strength. Bagamat isang malaking halaga ng Purifying Light ang nasild sa cabin, ayon sa pagtatansya ng junior na ito ay sapat lamang para sa 100 katao sa karamihan. Sa madaling salita, ang Purifying Light ay mauubos pagkatapos ng 100 tao na dumating at umalis. Pagkatapos nito, ang malaking barkong ito ay magiging isang dekorasyon lamang. Nagpalitan ng tingin ang army commander sa isa't isa. Samantala, kinusat ni Ding Yao ang kanyang mga mata. Bigla niyang napagtanto na siya ay labis na sabik matapos na makita ng kanyang sariling mga mata ang epekto ng Purifying Light ship. Bagamat nakarinig siya ng mga chismis tungkol sa Purifying Light kamakailan, hindi niya talaga alam ang tungkol sa mga detalye ng sitwasyon. Noong una ay naisip niya na maaari na siyang mag-relax kapag nakuha na niya ang malaking barko. Hanggang sa narinig niya ang paliwanag ni Yang Kai ay nalaman niya na ang Purifying Light ay mauubos sa bawat paggamit. Kung maaari lamang itong gamitin para sa 100 tao, kung gayon ano ang silbi. Hindi na ba may tatakpan ang mas maraming Purifying Light sa loob? Tanong ni Ding Yao. Siyempre, posible iyon. Tumanggo si Yang Kai. Ngunit, ang junior na ito ay hindi pa nakakagawa ng masusing eksperimento kung gaano karaming Purifying Light ang maaaring seliuhan sa barkong ito.
Iyon ang dahilan kung bakit kailangan kong hilanjin sa iyo na umalis sa barko dito, mga senior. Ang barkong ito ay katatapos pa lamang na kumpleto, kaya walang nakakaalam kung mayroong anumang mga nakatagong pagkakamali dito. Kung iiwan mo ang barko dito para sa karagdagang pagmamasid, mas madaling masuri at mareresolba ng junior na ito ang mga kapintasan nito. Dahil ang isang mangkok ng tubig ay hindi maaaring hatiin ng pantay-pantay, kung gayon hindi na kailangang hatiin ito. Ang malaking barko ay mananatili rito, at walang sino man ang makakapag-alis nito. Ang kanyang mga salita ay hindi rin sinadya bilang isang magalang na pagtanggi. Sa halip, ang pagsuri sa barko ay talagang isang bagay na kailangang gawin. Hindi mag-agarantiya niyang kay na makakayanan ng barko ang pagsubok ng panahon o ang hirap ng labanan. Iyon ay isang bagay na kailangan niyang pagmasdan ng mabuti upang makatiyak. Sa pamamagitan ng pagtukoy sa mga bahid na ito ng mas maaga, magkakaroon siya ng mas madaling oras sa paggawa sa mga ito sa hinaharap. Nagkatinginan si Ding Yao at ang iba pa. Nagsalita na si Yang Kai, kaya paanong hindi nila malalaman na walang sino man ang pinapayagang tumutok sa barko ngayon. Bumaba si Ding Yao mula sa barko pagkatapos ng isang panahon ng katahimikan. Samantala, lumingon si Zhong Liang para tingnan si Yang Kai at nagtanong. Humigit kumulang gaano katagal bago mo may sigawa ang mga kinakailangang inspeksyon at pag-verify. Talagang aabutin ng ilang buwan. Kung tutusin, maraming isyu ang hindi malalaman kung masyadong maikli ang oras. Bahagyang tumango si Zhong Liang at sinabing, kapag napatunayan mo na walang mali sa barko, magpapatuloy tayo sa mass producing ng mga ito. At least, kakailanganin natin ng 4 para ang bawat army ay makatanggap ng isa. Lumingon siya para tingnan si Dong Guo Anping. Maraming salamat, Brother Dong Guo. Tumango si Dong Guo Anping. Pakitiyak, Brother Zong. Ang artifact refining ay ang tungkulin ng Divine Cauldron Cave Heaven. Gagawin ko ang tiwala mo. Kung gayon, naayos na. Habang nagsasalita, sumulyap si Zhong Liang sa 3 pang army commander. Natural na walang sinuman ang may anumang pagtutol. Ngayong tapos na ang talakayan, wala nang nangangailangan ng kanilang atensyon. Sa anumang kaso, kailangan nilang pangunahan ang laban ng kinakaharap ng kani-kanilang hukbo sa ngayon at hindi na sila makakatagal pa. Matapos paalalahanan ng iba na huwag ibunyag ang usapin tungkol sa krusada, dali-dali silang umalis sa eksena. Gayun din, si Dong Guo Anping, Fan Zan, at ang iba pa ay umalis din kaagad pagkatapos upang magtrabaho sa isang bagong barkong pandigma. Ang barko sa Central Square ay kinaladkad palabas ng kamalig, kaya't ito ay nasira ng husto at natugunan lamang ang mga kinakailangan matapos ang ilang pagtatapik ni Dong Guo Anping. Kung plano nilang pinuhin ang isang katulad na artifact para sa bawat isa sa mga armay, kakailanganin nilang pinuhin ang mga bagong barkong pandigma na partikular na idinisenyo para sa tungkuling ito. Higit sa lahat, kailangan nilang tumuon sa pagtatanggol. Ang bagong klase ng barkong pandigma na ito ay malamang na magagawa ng walang anumang nakakasakit na kakayahan, ngunit ang mga kakayahan sa pagtatanggol nito ay kailangang maging pinakamataas. Kung hindi, ang mga pagkalugi ay magiging napakalaking kung ang naturang barkong pandigma ay nasira o nawasak sa labanan. Hindi nagtagal bago sina Yang Kai at Feng Ying na lang ang nanatili sa Central Square. Kung may pumunta rito para humingi ng tulong sa pag-alis ng Black Ink Strength, papasukin lang sila. Bilin ni Yang Kai bago siya tumunggo sa space array at nag-teleport sa cabin. Katulad ng ipinaliwanag niya sa Army Commanders kanina. Ang malaking barko ay bagang kompleto, kaya maraming mga bagay na kailangang masuri at ma-verify. Kahit papaano, kailangang malaman ni Yang Kai ang mga limitasyon kung gaano karaming purifying light ang maaaring isilid sa loob ng cabin. Sapat na madaling i-verify ang katotohanan ito kahit na kailangan lang niyang i-cast ang purifying light ng walang tigil hanggang sa mabusog ang Grand Array. Sa loob ng cabin, ang dilaw at asul na mga ilaw ay patuloy na namumulaklak mula sa mga kamay ni Yang Kai at agad na napalitan ng purong puting liwanag. Kasabay nito, tahimik niyang kinakalkula ang rate ng pagkonsumo ng yellow at blue crystals habang binibigyang pansin ang mga pagbabago sa spirit array. Sinusubukan niya ang mga limitasyon ng epekto ng ceiling ng Grand Array, ng konti-unti. Napakalaking halaga ng yellow at blue crystals ang naubos, at hanggang kalahating araw lang ang lumipas na sa wakas ay itinigil niya ang kanyang mga aksyon. Malabo na naramdaman ni Yang Kai na malapit nang maabot ng Grand Array sa cabin ang mga limitasyon nito. Sa madaling salita, hindi na nito kayang tumanggap pa ng purifying light. Tumingin sa paligid, ang loob ng cabin ay puno ng isang kumot ng puti sa sandaling ito. Ang purifying light ay sobrang siksik na halos matigas ang pakiramdam sa pagpindot.
Sa katunayan, hindi iyon malayo sa katotohanan. Kinakalkula ni Yang Kai ang bilang ng mga yellow at blue crystal na nakonsumo at agad na naunawaan ang sitwasyon. Ang purifying light na selyado sa loob ng cabin ay sapat na para sa halos 2,000 6th grade cultivator. Ang kinalabasan ng kanyang eksperimento ay lubos na nasiyahan sa kanya. Ang 2,000 ay isang malaking bilang kung tutuusin. Batay sa impormasyong natanggap niya mula kay Feng Ying, noong nakaraang mga digmaan sa pagitan ng human race at Black Ink Clan, ang kabuang bilang ng mga taong napinsala ng Black Ink strength sa buong digmaan ay hindi lumampas sa bilang na ito. Ang dahilan kung bakit napakaraming tao ang nakorrupt ng Black Ink strength kamakailan ay dahil umaasa sila sa suporta ni Yang Kai. Alam nila na hindi mahalaga kahit na naagnas sila ng Black Ink strength, kaya malaya silang lumaban ng walang anumang pag-aalinlangan. Bilang resulta, ang bilang ng mga cultivator na napinsala ay tumaas ng husto. Salamat sa pag-aral ni Yang Kai, ang mga cultivator na napinsala ng Black Ink strength ay hindi magdurusa mula sa pagbaba ng lakas ng labanan hanggat sila ay bumalik sa oras para sa pagamo. Ito ay hindi tulad ng dati kung saan kailangan nilang isakripisyo ang isang bahagi ng kanilang miniature universe upang makatakas sa panganib. Kung ang isang barko ay maaaring gamitin para sa 2,000 katao, at ang bawat hukbo ay magkakaroon ng kanilang sariling barko, ibig sabihin mayroong sapat na purifying light para sa 8,000 katao sa buong kapasidad. Sapat na iyon kahit para sa matagal na paggamit, tulad ng sa isang mahabang krusada. Habang abala siya sa pagtatrabaho, paminsan-minsan ay nararamdaman ni Yang Kai ang pagpasok ng iba sa cabin sa pamamagitan ng space array. Ang mga taong ito ay walang alinlangan na lumapit sa kanya para humingi ng tulong, ngunit ngayong mayroon na sila ng barko, hindi na niya kailangang personal na magbigay ng purifying light sa bawat tao. Kailangan lang nilang mag-teleport sa cabin, maghintay ng ilang sandali, at muling mag-teleport palabas ng cabin para maalis ang lahat ng kanilang mga alalahanin. Iyon ay nagligtas kay Yang Kai ng maraming oras at lakas. Matapos kumpirmayan ang mga limitasyon kung gaano karaming purifying light ang maaaring selyuhan sa Grand Array, bumalik si Yang Kai sa deck. Si Feng Ying ay binibigyang pansin ng mabuti ang space array, kaya mabilis siyang lumapit sa kanya sa sandaling lumitaw siya. May problema ba? Tanong ni Yang Kai. Bagamat na-verify niya na ang purifying light ay hindi makakatakas mula sa Grand Array, ang konsentrasyon ng purifying light ay hindi pa masyadong mataas noong panahong iyon. Ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi na katulad ng dati. Ang purifying light na selyadong sa loob ng cabin ay sobrang siksik, kaya walang makakapaggarantiya na walang mawawala sa pagpasok at paglabas. Walang mga problema. Umiling si Feng Ying. Agad na gamaan ang pakiramdam ni Yang Kai. Tila ang barko na pinagsama-sama ang artifact refining at ang spirit array daos ay maaaring ganap na matugunan ang mga kinakailangan ng kanyang orihinal na plano. Sa kasong iyon, maaari siyang magpatuloy sa susunod na hakbang. Pagkatapos ng ilang oras na pag-isipan, nagtanong si Yang Kai. Martial Auntie, ang Inner Sanctum ba ay naglalaman ng Universe Temple? Bahagyang nagulat si Feng Ying sa kanyang mga sinabi bago sumagot. Narinig ko na mayroon sila. Narinig mo. Nagtaas ng kilay si Yang Kai sa pagtataka. Tumango siya. Tama. Ito ay dahil hindi ko pa sila nakita sa aking sarili. Sinasabing ang bawat pass ay nagtataglay ng Universe Temple noong una itong itayo. Tulad ng alam mo, ang isang Universe Temple ay ginagawang maginhawa ang paglalakbay sa paligid. Kahit na ang ating mga tao ay nakakalat sa malalayong distansya, kailangan lang nilang i-activate ang Universe Transference Law upang makabalik sa Universe Temple. Iyon ang dahilan kung bakit ang bawat dakilang pass ay may sariling Universe Temple sa simula. Sa kasamaang palad, ang Black Ink Battlefield ay iba sa 3,000 Worlds. Ang sitwasyon dito ay medyo espesyal, at ang pagkakaroon ng Universe Temples ay maaaring magbigay sa Black Ink Clan ng isang estratehikong kalamangan sa atin. Sa makatuwid, ang mga Universe Temple ng bawat Great Pass ay nabuklod pagkatapos ng ilang insidente. Agad na naunawaan ni Yang Kai matapos marinig ang kanyang paliwanag. Kung ang mga Black Ink Disciples ay biglang lilito sa loob ng Universe Temple, tiyak na magdudulot sila ng mapangwasak na pinsala sa Inner Sanctum. Tama iyan. Bukod sa Old Ancestor, sino ang makakasiguro na hindi sila mabubulok ng Black Ink Strength? Paano kung sila ay napansala ng Black Ink Strength at na-convert sa Black Ink Disciples? Hindi nila magagawang sumuway sa utos ng Black Ink Clan. Kung mag-teleport sila pabalik dito, kalimutan kung gaano karaming pagkasira ang maaari nilang idulot sa atin, kahit nasirain lang nila ang sarili, maaari nilang ikalat ang Black Ink Strength sa paligid at magunjok ng panik. Kaya naman,
Kahit na may Universe Temple sa Inner Sanctum, matagal na itong nabuklod. Walang sino man ang papayag ang gumamit nito. Tumango siya. Totoo naman. Bakit bigla kang nagtanong tungkol sa Universe Temple? Nagtataka siyang tumingin sa kanya. Ngumiti si Yang Kai at itinuro ang cabin. Marshal Auntie, ano sa tingin mo ang magiging epekto kung mag-aayos tayo ng Universe Array sa loob ng cabin ng barkong ito? Noong una ay natigilan si Feng Ying sa kanyang mga sinabi, ngunit agad na nagbago ang kanyang ekspresyon sa susunod na sandali. Habang siya ay malalim na nag-iisip, iba't ibang ideya ang pumasok sa kanyang isipan habang bumubulong siya sa kanyang sarili. Ang dahilan kung bakit ang Universe Temples ay tinatakan ay upang maiwasan ang Black Ink Disciples na makalusot at magdulot ng kalituhan, ngunit kung magdagdag tayo ng Universe Array sa cabin ng barko. Kung gayon hindi na natin kailangang mag-alala tungkol sa mga ganitong pangyayari. Kahit na ang isang Black Ink Disciple ay mag-teleport sa lugar na ito, ang Black Ink Strength sa kanilang mga katawan ay agad na aalisin at lilinisin upang maibalik ang kanilang tunay na kalikasan. Marshal Pick, Kabanata 4964. Sariling problema. Sa Purifying Light, lahat ng nakaraang isyo na gumugulo sa kanila ay hindi na problema. Nagliwanag ang mga mata ni Feng Ying. Baka gumana lang ang ideya mo. Pero, pagkasabi niyon, kumunat ang noo niya. Sa tingin ko, walang sino man dito ang makakapag-ayos ng Universe Array. At least, walang ganoong talent sa Blue Sky Pass. Ang Universe Temple sa iba't ibang Great Pass ay kasing sinaw ng Great Pass mismo. Maaaring may mga taong maaaring maghanda ng Universe Array at magtayo ng Universe Temple noong sinaunang panahon. Sa kasamaang palad, sa pagsasara ng Universe Temples, ang mga paraan at kaalaman ay nawala sa paglipas ng panahon. Iyon ay sadyang ginawa ng human race upang maiwasan ang mga nauugnay na tauhan na masira ng Black Ink Strength at ng Black Ink Clan na makuha ang paraan ng paglikha ng Universe Temples. Ang Black Ink Clan ay mahirap harapin noong una. Kung sila ay pinahihintulutang makabisado ang mga misteryo ng Universe Temples, kung gayon sila ay tunay na hindi magagapi. Kaya ko ito. Mabilis na sabi ni Yang Kai. Nagulat si Feng Ying. Maaari kang magayos ng Universe Array. Hindi ba ikaw? Natawa si Yang Kai. Totoo na ako ay ganap na walang alam tungkol sa Tao of Spirit Arrays, ngunit ang Space Arrays at ang Universe Arrays ay nauugnay sa Tao of Space. Kaya naman medyo nakipagsiksikan ako sa kanila. Bumalik sa 3,000 mundo, gumugol siya ng mahigit 30 taon sa pag-unawa sa mga misteryo ng Universe Array. Ang kanyang mga natamo sa Tao of Space ay tumaas bilang isang resulta, at sa huli ay naunawaan niya ang kanyang Cowpunch secret technique mula sa kanyang mga pagsisikap. Pagkatapos, nagtayo rin si Yang Kai ng ilang Universe Temples sa New Great Territory na katabi ng High Heaven Territory para ang kanyang mga disipulo ay maginhawang maglakbay pabalik-balik upang siyasatin ang New Great Territory. Kaya naman hindi naging mahirap sa kanya ang paghahanda ng Universe Array. May kailangan ka ba sa akin? Dapat ba akong mag-ipon ng ilang mga katulong? Tanong ni Feng Ying. Umiling si Yang Kai. Hindi ko kailangan ng anumang tulong, kahit na kulang ako ng ilang mapagkukunan. Kakailanganin kitang tulungan akong kunin ang mga materyales na ito, Marshal Auntie. Mabuti. Mabilis siyang tumango bilang pagsang-ayon. Pagkaraan ng ilang sandali, ibinigay ni Yang Kai ang isang listahan ng mga mapagkukunan kay Feng Ying at hiniling sa kanya na kunin ang mga ito para sa kanya. Hindi ito mahirap na gawain para sa kanya. Ang Blue Sky Pass ay may sariling kamalig, na naglalaman ng malaking halaga ng cultivated resources at iba pang materials. Karamihan sa mga bagay na kailangan ni Yang Kai ay matatagpuan doon. Gayunpaman, kailangan niyang ipaalam kay Zhong Liang at sa iba pa ang tungkol sa bagay na ito at kunin ang kanilang pahintulot na magpatuloy bago siya makapasok sa kamalig upang kunin ang kaukulang mga mapagkukunan. Nang malaman ni Yang Kai na hindi lamang kayang maghanda ng Universe Array kundi nagpaplano rin na maglagay ng isa sa loob ng cabin ng Purification Ship, masasabing parehong nagulat at natuwa si Zhong Liang. Wala pang kalahating taon ang lumipas mula noong unang dumating si Yang Kai sa Blue Sky Pass, ngunit nagdulot siya ng maraming himala sa maikling panahon na iyon. Ang pinakamalaking sorpresa ay ang kanyang paraan upang alisin at linisin ang Black Ink Strength. Maliban doon, nakipagtulungan din siya kay Dong Guo Anping at sa iba pa upang lumikha ng barkong pandigma na angkop para sa isang malawakang ekspedisyon. Bilang karagdagan, pinaplano niyang ihanda ang Universe Array sa nasabing barkong pandigma. Bilang isang 8th grade Heaven Opening Realm Master, natural lang na makita ni Zhong Liang ang walang katapusang mga prospect para sa pamamaraang ito. Kung magagawa nila ang planong ito,
ang mga humans na nakakalat sa paligid ay magkakaroon ng mas madaling oras na bumalik sa Blue Sky Pass sa hinaharap. Kakailanganin lamang nilang i-activate ang Universe Transference Law sa loob ng angkop na hanay upang makabalik kaagad sa barko. Higit pa rito, ang barko ay naglalaman ng purifying light, kaya hindi na kailangang mag-alala tungkol sa isang Black Ink Disciple na pumapasok sa kanilang hanay. Maaari pang ang sabihin na ang pagdaragdag ng isang universe array sa barko ay naging mas angkop para sa crusading. Hindi na kailangang sabihin, buong suporta ni Zhongliang ang ideya. Binigyan din niya si Feng Ying ng halos walang limitasyong autoridad upang malaya siyang pumili mula sa mga mapagkukunang nakaimbak sa loob ng kamalig. Sa madaling salita, handa siyang makipagtulungan kay Yang Kai ng buo. Makalipas ang kalahating araw, bumalik si Feng Ying dala ang lahat ng materyales na kailangan ni Yang Kai. Habang nasa kamay ang mga kinakailangang mapagkukunan, pumasok si Yang Kai sa trabaho sa loob ng cabin. Ang pag-aayos ng universe array ay walang alinlangan na mas mahirap kaysa sa pag-set up ng isang simpleng space array. Bagamat ang likas na katengian ng parehong spirit array ay mahalagang pareho, ang universe array sa huli ay mas malalim kumpara sa isang space array. Hindi banggitin, ang layout ng universe array ay sumailalim sa ilang mga paghihigpit dahil sa limitadong espasyo sa loob ng cabin. Ang universe temples na dating itinayo ni Yang Kai sa New Great Territory ay hindi maliit sa laki. Ngayong kailan ganyang patakbuhin ang universe array sa isang limitadong espasyo, naging kinakailangan para sa kanya na gumawa ng ilang maliliit na pagbabago sa array chart nito. Si Yang Kai ay abala sa loob ng ang buong buwan. Sa panahong ito, gumawa siya ng ilang malalaking pagbabago sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagsubok at pagkakamali bago niya tuluyang natapos ang kanyang gawain. Maswerte na ang barko ay naglalaman na ng malaking halaga ng purifying light, kaya nang dumating ang mga naagnos ng Black Ink Strength, hindi na niya kailangang tretuhin sila ng personal. Kung hindi, ang kanyang gawain ay maaaring tumagal ng mas maraming oras upang makumpleto. Pagkatapos, personal na sinubukan at kinumpirma ni Feng Ying na gumagana ang universe array. Hindi mapigilan ni Zhongliang na matuwa nang matanggap niya ang ulat tungkol sa bagay na ito. Kasunod ng pagkaantala ng 2 buwan, naihatid din ni Dong Guoanping ang unang bagang gawang barkong pandigma. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, aabutin ng hindi bababa sa kalahating taon para sa Blue Sky Pass upang makagawa ng isang bagong barkong pandigma. Iyon ay hindi isang bagay na maaaring pinuhin ng walang ingat pagkatapos ng lahat. Ang pagtatayo ng isang barkong pandigma ay hindi lamang nangangailangan ng isang malaking halaga ng lakas tao, ngunit din ng isang napakahusay na artifact refiner upang pangasiwaan ang proso. Kaya lang alam ni Dong Guoanping ang kahalagahan ng proyektong ito. Mabangis ang digmaan, at mas maaga nilang natapos ang proyektong ito, mas malaki ang papel na maaaring gampanan ng barkong pandigma para sa human race. Para sa kadahilan ng iyon, pinakilos niya ang mga piling disipulo ng Divine Cauldron Cave Heaven mula sa iba't ibang lugar at nagtipon ng isang manggagawa na mahigit 100 katao. Iyon ay kung paano sila nakagawa ng isang bagong barkong pandigma sa loob ng maikling panahon ng 2 buwan. Dinala ang barkong pandigma sa Central Square, at agad na pumasok si Yang Kai sa cabin. Hindi niya agad sinimulan itong punan ng purifying light at piniling ayusin muna ang universe array. Hanggang sa matapos niyang ihanda ang universe array ay nagsil siya ng napakalaking purifying light sa loob ng katawan nito. Pagkaraan ng 1 pang buwan, ang bagong barkong pandigma ay handa na para sa mga linya ng depensa ng Eastern Army. Sa huli, pumayag si Zhongliang at ang iba pa na ibigay ang unang barkong pandigma kay Ding Yao. Ito ay hindi dahil sa hindi nila kayang makipagkompetensya sa kanya para dito, ngunit dahil ang labanan sa panig ng Eastern Army ay talagang pinakamatindi. Ang iba pang 3 army commander ay hindi rin mapakali na mag-away tungkol sa mga walang kwentang bagay. Dahil personal na lumapit si Ding Yao para mag-request, tama lang na magpakita sila ng paggalang sa kanya. Naturally, ang pinakamahalagang dahilan ay ang bawat hukbo ay malapit nang makakuha ng bagong barkong pandigma ng kanilang sarili, kaya hindi na kailangan para sa kanila na mag-away sa kanilang sarili. Para kay Yang Kai at Dong Guoanping, ang pagtatayo ng mga bagang barkong pandigma na ito ay katumbas ng pagtawid sa isang pamilyar na landas. Sa makatuwid, maaari nilang samantalahin ang parallel production upang mapabilis ang proseso. Lumipas ang kalahating taon sa isang kisap-mata, at lahat ng 3 iba pang armies ay nakakuha ng sarili nilang Purifying Black Ink Battleship. Ang Purifying Black Ink Battleship ay ang class designation na ibinigay ni Dong Guoanping sa espesyal na barkong pandigma na ito. Sa lalong madaling panahon ang pangalan ay kumulot sa malayo at malawak, na natanggap ang pagkilala ng publiko.
Ang 4 na Purifying Black Ink Battleship ay nakalagay sa likuran ng 4 na hukbo. Maaaring may ligtas kaagad ang sinumang naagnas ng Black Ink Strength, kaya mas maginhawa ito kumpara sa nakaraan. Salamat sa 4 na Purifying Black Ink Battleship na ito, ang labanan sa pagitan ng Human Race at Black Ink Clan ay naging mas matindi. Samantala, sa Central Square, biglang walang magawa si Yang Kai. Dati ay napakasigla dito. Hindi bababa sa 100 ng mga nahawa ang tao ang dating pumupunta para humingi ng tulong araw-araw. Gayunpaman, mula nang ipakilala ang 4 na Purifying Black Ink Battleships, wala nang bumisita sa lugar na ito. Kahit na napinsala sila ng Black Ink Strength, hindi na kailangang pumunta sila rito o personal na kumilos si Yang Kai. Ang bawat isa sa Purifying Black Ink Battleships ay naglalaman ng sapat na Purifying Light para magamit ng 2,000 tao. Sa makatuwid, may sapat na upang tumagal ng mahabang panahon. Matapos gumugol ng napakaraming oras at lakas, sa wakas ay naabot ni Yang Kai ang kanyang layunin. Panahon na para mag-focus siya sa sarili niyang mga gawain ngayon. Sa deck ng orihinal na Purifying Black Ink Battleship, si Feng Ying ay naglilinang ng nakapikit ng may lumitaw na figure sa kanyang harapan. Nag-teleport si Yang Kai palabas ng cabin. Binuksan niya ang kanyang mga mata para tingnan siya. Bagamat walang dumating na naghahanap ng tulong sa panahong ito, nanatiling abala si Yang Kai. Hindi niya alam kung ano ang pinaghirapan niya. Siya ay nagtanong minsan, ngunit hindi siya sumagot sa kanyang tanong. Kaya hindi na siya nagtanong pa. Sa sandaling ito, nagkusa si Yang Kai na magsalita. Marshal Auntie, gumawa ako ng ilang mga pagsasaayos sa Universe Array. Hindi ko alam kung anong uri ng epekto ang magkakaroon, kaya susubukan ko ito. Mabuti. Bahagya siyang tumanggaw ng walang pag-aalinlangan sa kanya. Noong sinusubok niya ang mga epekto ng Universe Array, personal din niyang ginawa ang gawain. Ang kanyang katwiran ay mas madali para sa kanya na matuklasan ang anumang mga isyo kung siya mismo ang magsagawa ng mga pagsusulit. Talagang magiging hindi comfortable na iwanan ang gayong mga gawain sa ibang tao. Sa makatuwid, walang dahilan si Feng Ying para maghinala tungkol sa kung paano niya binalak na subukan ang Universe Array mismo. Marshal Auntie, mangyaring maghintay ng ilang sandali. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay tumalikod siya at umalis. Dahil nagplano si Yang Kai na subukan ang mga epekto ng Universe Array, naisip nito na hindi siya maaaring mag-eksperimento mula sa malapit. Kailangan niyang pumunta ng higit pa para maging epektibo ang eksperimento. Nang mawala na siya sa paningin ni Feng Ying, umikot si Yang Kai at tumakbo patungo sa isa sa mga pangunahing gate ng Blue Sky Pass. Sa panahong ito, marami na siyang naimbestigahan tungkol sa sitwasyon sa Blue Sky Pass. Kaya naman, hindi siya pamilyar sa ruta. Hindi nagtagal pagkatapos niyang umalis, nakita ni Yang Kai ang maraming tao sa unahan niya. Napakasigla dito na may barkong pandigma na nakadaong sa isang maliit na docking area, at ang mga cultivator ay nakasuot ng uniforme ng Divine Cauldron Heaven na nagtatrabaho dito. Isang sunod-sunod na tunog ng kalampag ang nagmumula sa loob ng malaking barko, na paminsan-minsan ay sinasabayan ng mga kumikislap na ilaw. Ang barkong pandigma ay malinaw na nasa labanan dahil ang katawan nito ay nasira. Mayroong ilang iba pang katulad na mga barkong pandigma sa Docking Bay, at ilang daang tao ang nakakalat sa paligid ng lugar. Naka-cross-legged sila sa maliliit na grupo, bawat isa ay tahimik na nagpapaikot ng kanilang secret arts upang mabawi ang kanilang lakas. Pinagmasdan ni Yang Kai ang eksena sa harap niya, malabong hulaan na ang mga taong ito ay ang mga kakalis lang sa larangan ng digmaan. Sa panahong ito, nakakuha siya ng maraming impormasyon mula kay Feng Ying at nakakuha ng muggles pang napag-unawa sa sitwasyon sa Blue Sky Pass. Hindi man niya naranasan ang pakikipaglaban para sa kanyang sarili, hindi siya nahirapang unawain ang sitwasyon nang makita niya ito. Ang kanyang biglaang pagdating ay hindi masyadong nakatawag ng pansin. Para sa mga taong ito, ang oras upang magpahinga ay napakahalaga at hindi dapat sayangin ng walang kabuluhan. Bukod dito, maraming tao ang nagmumula sa lugar na ito, na nagbigay ng isang mahusay na pabalat para sa kanya. Sa pagtingin sa paligid, natuklasan ni Yang Kai na ang pangunahing gate ay natatakpan ng isang hadlang at binabantayan ng ilang elite. Hindi nila madaling bitawan ang hadlang ng walang tahasang utos. Bahagyang kumunot ang noo niya sa nakita. Siya ay orihinal na nagplano upang lumabas ng mahusay na pass, ngunit tila ang kanyang mga plano ay hindi magagawa. Walang paraan para makaalis siya hanggat nananatiling selyado ang mga hadlang sa paligid ng Blue Sky Pass. Inikat ang kaniyang ulo upang tumingin sa paligid niya, nagpasya si Yang Kai na maghintay at tingnan kung ano ang nangyari. Nakahanap siya ng isang sulok at naka-crossleg, nagkukunwaring inaayos ang kanyang paghinga.
Sa totoo lang, nakaramdam siya ng matinding pagkabalisa sa loob. Ito ay isang pambihirang pagkakataon, at kung siya ay nabigo, hindi na siya makakaalis muli sa Blue Sky Pass. Sa kabutihang palad, tila nasa panig niya ang kapalaran. Matapos maghintay ng mas mababa sa isang incense stick na halaga ng oras, ang mga disipulo ng Divine Cauldron Cave Heaven na namamahala sa pag-aayos ng isang partikular na barkong pandigma, ay tila natapos na ang kanilang pag-aayos. Ang isang 7th grade master ay agad na tumalon sa barko at painaandar ito upang suriin ang kondisayon nito. Nang makumpirma niya na walang problema sa barko, sumiga siya ng malakas. Mountain Battalion, sumakay ka. Sa sandaling lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, 100 katao ang tumayo ng pag-ulo-gulo at lumaypad patungo sa barko. Mabilis na nahawakan ni Yang Kai ang pagkakataon. Dali-dali siyang tumayo at sinundan ang malaking batch ng mga tao sa barko. Ang 7th grade master ay nagpunas ng tingin sa mga tao sa barko at bahagyang tumango. Pagkatapos, lumingon siya upang tumingin sa isang tiyak na direksyon, kinuyam ang kanyang kamao, at sumigaw sa malinaw na boses. Handa ang Western Army Right Wing 4th Division Mountain Battalion na magsorti. Humihingi kami ng pahintulot na umalis para sa labanan.